morning guys. Ngayong araw, wala muna tayo sa motor shop. May nakuha kasi tayong kapirasong project. Ito na naman, yung dati kong ginagawan. Yung pa rin naman, project tayo ng mga lamesa. Kunti lang, mga 6 na piraso. Pakita ko sa inyo. Ayan, gumagawa muna ako ng frame. Yan yung pinakapaa. Ang lapad niya is 120 by height niya 71.5. Standard kasi yan kasi mayroon pa dito ilalagay dito. Maglalagay pa rito ng paa. Ayan, pakita ko sa inyo mamaya pag natapos. Ayan na yung materialis. 6 na piraso lang naman. Kaya bukas nasa shop na ako. Ayan, pakita ko sa inyo. Pala mga kakalye, yung paggagawa nito madali lang kung tutuusin kasi pag nakagawa kayo ng isang piraso, pagpapatong-patongin nyo na lang. Yan yung pinaka-guide ng lalo kung iisang sukat lang naman, patong-patongin nyo na lang. So yun o yung pinaka-guide frame nyo. Hagits kasi sa ilaw pag doon ko nilalagay. So dito natin lagay. Pasakali. Ano ba? Para tayong pupukin ni Lord. Sa mga nag-iisip pala kung bakit naguguluhan kayo kung mekaniko pa talaga ako o welder, lahat po yan masterpiece natin, alam natin kasi bago tayo pumuko sa pagmimekaniko, usually nangungontrata na ako ng mga pagwi-welding sa bahay, electrical, about sa sa industrial, saka sa residential. Yan ang pinakahanap buhay ko na pinambuhay ko sa mga anak ko. So kaya pag mahina, walang gawa gaano at meron nag-offer sa atin ng gagawin, yan, gumagawa ko nito. Kaya sa gusto mga magpagawa dyan, lalagay ko yung kontak ko sa baba, kontakin nyo lang ako. Pwede ako magmekaniko, kontakin nyo rin ako. Kahit na yung mga latest ngayon na motor, na mga FI na, o yung mga luman-luma pa. Tsaka yung mga about sa pag-welding, electrical sa bahay, pagtatayo mismo ng buong bahay, alam natin yan. Kasi yan naman talaga ang hanap buhay ko at pinambuhay ko sa pamilya ko, sa mga anak ko, simula pa man nung una. So ngayon, kaya pagka ang hirap ng buhay ngayon, ang hirap kumanap ng trabaho, kaya pag wala akong ganitong tanggap, kasi hindi naman na talaga ako pumasok ng arawan kahit kailan. Nung una, nung talagang binata pa ako, nag-aarawan ako. Pero itong mga skill ko na i-apply ko sa sarili ko, simula nun, nangontrata na lang ako.
Kasi mahirap mamasukan ng arawan eh. Kaya pagka wala akong kontrata, yan, nasa shop ako, mekaniko ko. Nakikita nyo ako na nagmimekaniko. Yun lang ang routine ng buhay ko mga kakali. Hanap buhay lang para sa pamilya. Tuloy na natin to. So, nabuo ko na naman yung isang frame, di ba? Napakadali. So, pag binubuo mo na isa, pagkariparas naman ang sukat, ipatong mo lang yung isa, yun ang pinaka-guide mo. Madali mong mabubuo. Ganyan lang. So, tanggalin na natin tong pangalawa natin na buo. Patong na naman tayo panibago. Pero ako mga kakali, ang ginagawa ko rito, bago ko itabi sa gilid para gagrinderin na lang, para hasain na lang. Pag nabuo ko ng ganito, full weld ko muna yung mga pinag-ispatan ko. Tapos tabi ko na sa gilid para mamaya tuloy-tuloy na yung paglilinis, pag-grinder. Pero yung nasa ilalim, laging nandun yun kasi yun ang pinaka-guide natin. Huwag mo yun lang kakalimutan na laging linisin yung pinag-ispatan, yung pinagpatungan, di ba? I-ispat nyo. Kailangan linisin nyo para pantay pa rin yung pagkakalagay ng pangalawang layer. Hindi magsasala yung sukat. So, pulbidin ko muna to. Maya natin hasain pagka tapos na pulbid. Sa mga magtatanong pala dyan, kung saan itong laging ginagawaan ko. Ito lang to sa malapit sa amin. Ako pinatawag niya sa tuwing may gagawin gawasang bakal. Pero usually, ang trabaho talaga dito, ang mga gawa talaga nito ang gusto. Masterpiece niya talaga yung mga partition, piscina partition, laminated na lamesa, mga cabinet, mga ganun, mga modular. Kaya kung magpapagawa kayo at makikita nyo to, kontakin nyo lang ako, ilalagay ko yung number ko para maipakilala ko kay Boss Alex. Papakilala ko kay Boss Alex. Sige. Ito nga pala yung boss ko, papakilala ko kayo. Maraming ginagawa rito. So, yan ang pinaka-masterpiece niya, yung paggagawa ng modular. Kaya sa mga gusto mong paggawa, sa mga gustong magpagawa, kontakin nyo ako, papakilala ko kayo. So yung magpagawa ng mga cabinet sa mga bagong gawang bahay. Nangungontrata rin siya ng overall pagtatayo ng bahay. So siya yung partner ko sa mga ganitong hanap buhay. Eto na mga kakali, nakatapos na tayo. Tapos na natin assemble. Gagawin naman natin dyan. Mag-aano tayo. Kompleto na. Ayan na, na-assemble na natin. 6 na piraso. So, ang gagawin naman natin dyan, hahasain natin, tapos bubuuin na natin. Gagawin na natin framing. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano magiging itsura niyan pagka nabuo. So, yun mga kakali, hasa muna tayo. Tingnan mo naman yung pagka-welding natin. Diba? Ayan o. Tingnan mo kung paano pagka-full weld natin. Diba? Ganyan. Tapos hasain na natin. Lilinisin natin. Mamaya papakita ko naman sa inyo kung paano yung asimbulin yan.
So, mamaya na. Grinder muna tayo. Ito na mga boss, magbubuo na tayo. Umpisa na natin buuin mga kakali para makita nyo na. Kumuha tayo ng vlog. Lamesa na ganito para mapaparato natin. Magiging itsura niya mga kapali. Oh. Yan, ganyan. So, buo muna tayo. Bubuuhin muna natin bago natin hasain. Ayan guys, tapos na tayo. Nahasa na rin natin yan, yung mga kantuhan. So, tapos na tayo. Ang gagawin na lang natin, itatabas tayo ng angle bar. Kasi lalagyan yan dito. Sa bawat dulo. Para mapagdugtong silang dalawa. Ganong kahaba yun. Siyempre, pagkaparin mo. Apat na nga iba? Ngayon, dahil sa maliit yan, umutong ka ng apat dito. Parang ipares mo na doon sa kabilang side. Kabilang side. Diba? Magkapares lang. Hindi na siya dos. Walang dos. Hindi one side, no? Ipagparisin mo na dito. Para pag susok niya, susok talaga. No? Ang pang i-screwhan ko, ganon. Ito na ang ipanloloob ko. Ayan ang palabas. Tama yun dito na dito. Oh, yung maliit dyan ha. Sige, ganito na lang. Para sa loob pa i-screw sa ilalim, di ba? Yan. Bubuuhin na lang natin. Anin na lang natin. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung anong magiging itsura. Pag nalagyan ko na neto ng angle bar, lagyan na natin neto. Ilalagay dito. Puputulin ko yan ng gis. Na ganun ang forma. Nakaganyan. Yung forma. Tapos yung maliit na 1x1 na yun, yun ang nakaganyan. Para alalay. So pag nalagay na natin yan, susuksok natin tong kalahati. Ito kasi hindi mo naman, kaya namin hinahati na ganyan, hindi mo maipapasok sa sa pinto. Ito. Itong kalahati na to, isusuksok ko mamaya pagka nalagyan na natin ng angle bar. Ganyan ang setup niyan. Tapos yung mga board doon na ilalagay. Yan, ganyan yung ginagawa nila rito, mga cabinet. Ayan. Ganyan. Ganyan. Yan. Sa likod sila, hindi ko lang mabidyohan kasi nahiya tayo. Nandun si Busing. Yan, ganito. Yan naman yung ginagawa nila. Oh. Sinuksok na. Makakita. Mga laminated to. Ayan buo na nila yan. Nabuo na nila. Laminated sa kadalawang pinto. Tinakpan. Tinakpan kasi baka matalsika ng pag-drive. So yun lang. So yun lang mga kakali. Ganun lang. Kasimple ang paggawa. Tapos na tayo ngayon. Bukas nasa shop na naman tayo.
Ito na po mga kakali, bubuuin na natin para makita nyo na. Linisin muna natin dito para makita nyo na maayos. Anong naging itsura ng ano natin, ginawa natin. Gusto ba natin yan? Yan. Para maibaba natin siya. Kailangan kong pumasok kahit mayroong trangkaso. Pag di kasi pumasok, malaki ang iyong atraso. Saan nagbibigay ng sweldo kung tawagin nating amo? Kailangan doble kayod para amo ay maamo. Sa sobra mong trabaho, parang ang sama-sama mo. Sa iyong anak na di mo na laging maasikaso. Kailangan yung buksan ang isipan na sarado. Sa buhay minsan talo at hindi laging panalo. Wala kang aasahan, walang mamamalato. Pag di ka nagtrabaho, buhay mo ay lalalato. Kahit pagod ka na, ang sinasabi mo wala to. Ayan mga kakali, makikita nyo na kung gaano kalapad. Ganyan kalapad yan. So, ayan 120. Ang lapad, tapos ang haba, ayan kahaba. Ayan kahaba. May dugtungan yan. Ayan pag hinihila mo, ayan nahihila yan. Tapos isusuksok mo lang yan pag ganyan. Yan yan, itsura niyan. Yan, buuhan pa. Yan, compare stable yan. Ang tawagin. Ganyan lang ang pagkasimbol namin. Diba? Yung dalawa naman doon, labosing. Gumagawa rin sa likod. Ayan. Sa likod. Mga cabinet, mga modular. Yan na. Okay na yan. So yun mga kali, tapos na tayo. Babay na. Bukas sa shop naman tayo.